that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by the occasion of your forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. And continuing on verse 9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that although he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. Shall we go to the Lord in prayer? Heavenly Father, we come to your presence and we thank you for this time that you have gathered us and to be challenged by missionaries for the past 3 Sundays. And Lord, even as we conclude our missions month, I pray, O God, that it will always be our commitment to fulfill what we are going to pledge as our support for both foreign missions and also for local missions. Lord, tulungan po ang mga members na nandito at bigyan mo po sila ng trabaho nang sa ganon sila po ay makapag-participate sa ganitong grace ng pagbibigay. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ay aming hiniling. Amen. Tayo po ay maupo na. Now, ito po ang second letter, dito po sa book, second letter to the Corinthians, is probably the fourth book na ito. Kasi even before ng 1 Corinthians, may reference po dito si Apostle Pablo nang nagsulat siya ng previous letter sa kanila, and then yung 1 Corinthians, and in between po sa 1 Corinthians and 2 Corinthians, may isa pong strong letter po siyang sinulat that the Lord saw fit na hindi i-include sa ating canon. Maybe ganun na lamang po ito ka-strong yung mga language na ito, At yung strong epistle na yon or hard epistle na yon ay not referring to the previous epistle, although it contains also rebuke not on many fronts. Pero po, ito pong sulat na ito ay may tatlo pong main section na nagpapakita rin dito ng purposes kung bakit niya ito po naisulat. From chapters 1 to 7, pinapakita po dito ang kanya pong willingness na magkaroon po ng parang some sort of a reconciliation na manumbalik ang dati nilang relationship. Dahil po may mga issues na lumabas po dito. Sinasabi nila, ano ba yaton si Pablo? Pabago-bagong isip. Sabi niya, pupunta siya dito, yan hindi naman natuloy. So, and he's trying to explain kung bakit nangyari po ang mga bagay na naganap sa kanila, plus may mga false apostles na parang minamaliit dito si Apostle Pablo kasi mas magagaling sila magsalita. Mas impressive ang kanilang hitsura. At wala si Pablo daw letter of recommendation na magre-recommend siya na talagang siya ang tunay na epistle. Sabi ni Apostle Pablo, what? Are you kidding? Kayo na mismo, na dinala ko ng ebanghelyo at nabago ang buhay niyo, kayo ang living epistles na of recommendation. And then, chapter 7 to 8 is Paul reminding them of the forgotten generosity. Kasi nakalimutan nila yung kanilang pangako. Dala siguro ng mga issues na lumabas dito with them at yung mga previous misunderstanding na mayroon sila. And then magmula naman po sa chapter 9 hanggang dito naman po sa verse 13, dito naman po dinidefend Pablo ang kanyang apostleship. Ang mga katibayan na siya nga ay tunay na epistles na kinakailangan reluctantly gawin ito ni Pablo because the message of the gospel is at the stake when people are casting doubt on his apostleship. So dito po sa chapters 8 and 9, ito po yung section sa giving at dito po pag-aaralan po natin dito ang mga principles ng giving na makikita natin dito dahil riniremind dito ni Apostle Pablo ang kanilang commitment at ginagamit nila ang dalawang example. Una, yung example po ng mga Macedonian believers sa pagbibigay. Sabi po dito, ulitin ko po ang pagbabasahin natin sa verses 1 to 5. Moreover, brethren, ye do to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how in the great trial of affliction and abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality, for to their power I bear record
Yea, and beyond also their power, they were willing of themselves, praying with us with much entreaty that they would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. So, ang unang principle po dito ng giving na makikita natin dito is the principle of loving sacrifice. Kung tayo naman po ay magbibigay, yan po ay mag-involve po ng sacrifice. Now, ang tanong, how is loving sacrifice demonstrated? Unang-una po, when we recognize that only through the grace of God that we are enabled to give. Na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon tayo nakapagbibigay. Kaya nga ang reference po dito ng giving, the grace of God which was bestowed on the Church of Macedonia. Ang pagbibigay po yan ay nanggagaling mismo po yan sa Panginoon. Hindi po yan sa sarili nating initiative. Tingnan natin po kung paano po sila nagbigay ang mga churches sa Macedonia. Yung churches of Macedonia comprise of the church there at Philippi at kasama dito yung Berea at Thessalonica. Ito po ay very poor region. Maraming gera po ang nangyari. Dito po ang nakatira po dito si Philip of Macedon saka si Alexander the Great. Nang nakipaggera po sila against the Romans po, it left the country devastated kasi kinurakot ng mga Roman soldiers yung kanilang kayamanan, and at this time they were experiencing economic crisis. Plus, naging mga believers pa ang mga ito, mas lalong lumala ang kanilang crisis. But even in their deep poverty, they were able to give. Sabi po dito, paano sila nagbigay? Sabi dito sa binasa natin sa verse 3, they gave according to their ability, but also they gave beyond their ability. And also, they gave out of their own accord. Now, si Apostle Pablo parang nahihiya. It seems to be na reluctant si Apostle Pablo na tanggapin ang kanilang mga ang grace na kanilang binigay dahil sa he understood their condition. Sila mismo ang nagmamakaawa na tanggapin ang grace na yon. So, hindi sila pinilit, hindi sila trineten para sila magbibigay. At hindi sila manipulate na magbibigay sila, but they gave out of their own accord. But, ano pang karakteristik ng kanilang pagbibigay? Dito, loving sacrifice, and namamanifest ito kung tayo po, not only when we recognize that it's by the grace of God that we are enabled to give, but also when we defer, ipagbaliban natin not only luxuries but necessities. Kung tayo ay nagbibigay, kung minsan ginagamit natin na appeal, you can give up your fast food, Starbucks, or ano man para makapagbigay ka lang sa missions. Pero po itong mga taga-Philippi, hindi po luxuries, wala sila noon. Out of their necessities, they sacrificially gave. Yun po ang tunay na sacrifice. Somebody said, you know what? I don't mind giving till it hurts, but I am very sensitive to pain. Hindi po yung tunay na pagbigay pag hindi ka pa natatouch. Sometimes, sa pagbibigay natin ng sacrificially, matatouch ang iba, kung minsan natin na pinag-ipunan natin na gusto ko magkaroon ng ganong sapatos or ganong item, bibilhin ko, and then you felt that the Lord is tagging you to give to a missionary or to a need. Nakagaya po ng mga missionaries na pastors natin na nagka-experience ng calamity, si Pastor doon sa Pilar, si Pastor Gabarda, at yung mga believers doon sa Thailand, sa Myanmar, and you feel that the Lord is tagging you to do so, pinag-ipunan mo yun, and that in itself could be called a sacrifice because you defer something that you want to have, and you may classify that as a need. And also, you give sacrificially when we first give ourselves before giving what we have. Bakit kayo naibigay nagawa nila yon? Kasi binigay na muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon bago nila maibigay yung kanilang
yung laman ng kanilang pitaka at ang kanilang time at anuman na mayroon sila. So, the principle of loving sacrifice, but also in giving, we need also dito yung principle of integrity. Sa verses 6 and 9, basahin po natin. Sa verses 6 to 9, I mean. Inasmuch that we desire Titus as he had begun, that he would also finish in you the same grace also. For as ye abound in everything, and in faith, and in utterance, and in knowledge, and in all diligence, that in your love also to us, to see that ye abound in this grace also. I speak not as a commandment, but by the occasion of the forwardness or the diligence of others, the willingness of others to prove the sincerity of your love. Now ito po, kailangan po sa ating pagbibigay yung spiritual integrity. Kasi, probably a year ago or more, nangako sila na magbibigay. Dahil nagkaroon ng problema, parang nakalimutan na nila yon or unwilling na sila magbigay. Maaring ginawa na lang nila itong dahilan na para hindi sila makapagbigay. And Paul is here at si Titus mismo, along with another brother, pinapunta nyo na siya mismo probably ang may dala ng epistle to remind them of their commitment. So, what does his spiritual integrity require, particularly when it comes to giving? It is by fulfilling our commitment. Dito si Titus pumunta sa kanila along with a brother na pinagkatiwalaan ng ibang churches para po ma-remind sila ng kanilang commitment kasi ninanais ni Apostle Pablo na makibahagi sila not because he want the money for himself primarily, but also that they would be partakers of the grace of giving as well for their own spiritual benefit na sila rin ay makinabang. Now dito sa verse 7, parang si Apostle Pablo nagiging a little bit of a sarcastic dito. Sabi, sarcastic, as ye abound in everything, in faith, utterance, and in knowledge. And sabi niya, di ba yun ang pinagmamalaki ng mga ng mga taga Corinth, ng mga believers, kasi yun, nagpapataasan sila ng kanilang kanilang gift. Sabi mas significant ang gift ko kasi ganito, ganyan, sa knowledge. Sabi dito, okay, sabi ni Apostle Pablo, yan, mayroon kayo niyan. See also, apply what you know. Make it sure that you also abound in this grace. Put to practice what you already know. Kasi hindi lahat, kagaya nang in-encourage sa atin ng ating pastor, na hindi lang sapat na marami kang alam, marami kang natutunan, but put to practice what you know. Because ito po ang tandaan natin, gaano ka-dangerous ang hindi pagpapractice ng alam natin. Sabi, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kasalanan yun. Sin by omission. And also, we deceive ourselves when we have this knowledge and we do not do what we say. So, and it is also a way of showing our sincerity. Verse 9, I speak not as a commandment. Sabi niya, I am not commanding you to do this. But I am commanding you to not to do this, but also, sabi niya, but also by the diligence of others, ikinukumpara ko sa inyo ang mga taga Macedonia sa province ng Macedonia kung paano sila magbigay. Now, ang pagkukumpara dito, hindi para sila ay hindi kinumpara, but rather use as an illustration sa ang kanilang pagbibigay. Kasi he is using a situation wherein ito na nga mahirap na kapagbigay, kaya ninyo itong gawin. One of the reasons why we use illustration is this, para ipakita na kayang gawin din nila ang grace ng pagbibigay. So, principle of loving sacrifice. So, showing their sincerity. Now, what else?
Not only principle of loving sacrifice, principle of spiritual integrity, but also principle of gospel motivation. When Paul motivated them, maaring dito tayo magtagal, maski isang verse lang ito. When Paul motivated them, he used the gospel as a motivation. Ang una niyang example na ginamit tungkol sa pagbibigay, yung mga Macedonian believers, that inspired of their deep poverty, they were able to give. But why was it so? Yung word na for introduces a reason. Sabi dito, for ye know. Alam na nila ito. He is appealing to what they already know. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that even though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. So the gospel story itself is a story of giving. Sa papanong paraan? Sabi dito, consider Jesus Christ, that even though he was rich, mayaman siya. As God, He made everything, heaven and earth, so visible and invisible, siya po ang may likha noon. And in heaven, He is afforded all the praise and glory as God, kasi Diyos siya. Yet being rich, He became poor. Hindi ibig sabihin dito na kanya pong, na iniwan po, na dinisown po yon. But he added to his wealth poverty. Nang nandito siya sa lupa for a while. He added to his divine riches, poverty as a man. Kung ikukumpara mo yung kanyang kalagayan doon sa langit at sa kanyang pag-assume ng kanyang humanity, he would be considered very poor. Di ba? Now, hindi talaga siya nabubuhay na parang beggar o sa Bicol alabado kasi mayroon man siyang pera, di ba mayroon siyang ang treasurer na ginagamit din ito sa kanila. May mga nagsusuporta sa kanila. But it was used by comparison to what he was before. At sa kanyang pag-anyong laman, he became poor, that ye through his poverty might be rich. This is referring to the spiritual riches we now enjoy and we will enjoy sa future. So, paano po yon? Why should our giving be motivated by the gospel? First of all, because it reflects the character of Christ. Not only His omnipotence, ang kanyang pagiging mayaman, yung mga incommunicable incommunicable attributes. Sorry for that. Yung kanyang attributes as God. Yung kanyang attributes as God, and also yung kanyang moral attributes. It reflects the character of Christ as one who is holy, yet He gave Himself. That reflect grace, mercy, and giving, and generosity. Yan po ang pamantayin natin. Kung halimbawa mag-motivate tayo sa giving at wala yung gospel, wala tayong basihan talaga. That's why we always include the gospel as a motivation for everything, including giving. What else? Because it portrays the supreme value of the sacrifice of Christ. By using the gospel as a motivation, dito natin nakikita yung sacrifice ng ating Panginoon na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wow. Can you just imagine? Di ba, halimbawa, pag bilyonaryo and bigla na lamang naging mahirap, mas malaki ang parang adjustment at parang pain na mararamdaman mo. Now, kahit gaano ka pa siguro kayaman na bubuhay dito, pero kung halimbawa ikaw ay Diyos na ninirahan sa langit, everything else would be everything used as comparison would parang poverty na lamang ang kanyang dating. Yan po, extreme yung bestowed the supreme value of the sacrifice of Jesus Christ. And what else? Because using the gospel of motivation reminds us how it bestowed to us the infinite riches that we now possess. Infinite spiritual riches. Sa kanyang pagpakababa,
na-accomplish ang kanyang incarnation, perfect life na pinamuhay, sacrificial death, and resurrection, ano po ang nangyari? Tayong mga tumanggap, we become heirs. Heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Na if so be that we suffer with Him, we sacrifice with Him, we will also be glorified together. Kaya ayan po, sa bawat pakikibahagi natin in the gospel, as we strive together for the gospel, ito po, dapat nakasentro po sa cross ang ating pong pagbibigay. And then, so the principle of loving sacrifice, the principle of spiritual integrity, the principle of gospel motivation, and then the principle of careful preparation. Sa 10 to 12, and herein I miss my advice, this is expedient for you who have begun before, and not only to do it, but also to be forward a year ago. Now, perform the doing of this, that there would be readiness to will, that there may be a performance also of what ye have. But first, there's have to be a willing mind, and it is accepted according to what a man hath, and not according to what he hath not. So how do we prepare carefully? Kagaya po ng ginawa po ni Apostle Pablo na nag-send po siya ng kay Titus para maging reminder sa kanila, kasi pag halimbawa may mga dumating po ditong taga Macedonia at nakita silang unprepared, parang isipin na, ito pa yung pinagmamalaki ni Apostle Pablo ng mga taga Corinth. So, kailangan tayo ma-remind sa ating pinangako. And that's why dito po, every now and then, di ba, yung ating commitment po doon sa mission sa Daraga, na wag natin pong pabayaan. And from time to time, tayo po ay nakakaroon ng reminder dito from the pulpit na gawin po natin yun, tapos yung ating missions giving din. So, careful lang at there has to be a careful preparation, and which there is also a willingness to perform what we have committed. Kasi ito po, mayroon man tayong yung intention to give, but intention without action, baliwala po. Useless. So, a careful preparation, paghandaan po natin. Hindi po tayo nagbibigay impulsively. Kung ano laman ng pitaka ko, yan lang ibibigay. At yung iba nga nagbigay ng ganon, ay nabigay nila, akala nila perang naibigay nila yung pala token sa laro na sa mga anin nyo ng church. O iplano na natin, kasi kung impulse ang ating pagbibigay at walang preparation, you just imagine, i-compute mga yung binibigay, parang wala. Parang baliwala lamang yun sa talagang nais ng Panginoon na ating ibigay. At hindi rin po nararapat na parang we give emotionally, na nadala lang tayo. Because those kind of emotion comes very rare. Okay, so we should not give emotionally, but we should give with careful preparation, with willingness that this is what I am going to commit, and you will just be amazed na ganito ka pinag-enable ng Panginoon na magbigay. And also, reviewing the principle of loving sacrifice, the principle of spiritual integrity, the principle of gospel motivation, the principle of careful preparation, and also the principle of sharing. Okay. So, verses 13 to 15. Ito po ang sinasabi. Verse 13, for I mean that others would be eased and ye be burdened, but an equality, that at this time your abundance may be a supply to their want, and that their abundance also may be a supply to your want, that there may be equality. As it is written, he that hath gathered much hath nothing over, and he that hath gathered little hath no lack. But thanks be to God, who put the same earnest care into the heart of Titus for you, for he accepted with exhortation of being more forward to his account, to his own accord he went to you. Now, principle of sharing.
Now, earlier sa verse dito na ang ating Panginoon sa ating pag-prepare, hindi naman tayo ini-expect ng Panginoon na magbigay ng wala tayo. Halimbawa dito, high school student ka, I am going to promise for my faith promise this year 1 million pesos. Wala ka namang kakayanan. Hindi mo naman yan kaya. So, you will not be expected by God to give that amount. Ito naman yung principle of sharing. Sabi po dito that there should be equality na ibig sabihin yung abundance on the area of finances might be a supply to others. Hindi dito rini-require ni Apostle Pablo, o kayong Christians, dapat pare-parehas ang inyong income. It's not referring to that. Ang equality dito ang tinatalakay na magkakaroon po dito ng sharing na ang kalabisan natin, ang abundance na linoob yan ng Panginoon, but it is not given to you for your own personal enjoyment. Hindi yung binigay ng Panginoon purely for our personal enjoyment, but also to benefit others. Remember yung sa first Sunday sa pangalawang Sunday yung series natin ng lesson sa missions, yung sa giving. Ito po, money was given by us for what reasons? O for us to enjoy. Pero hindi natin dapat gamitin lahat sa enjoyment. Pangalawa, for sharing, lalo na sa manisang family, but also for the investing into God's kingdom para lumaganap ang kanyang kingdom. To meet the legitimate needs also na nandoon sa Jerusalem for the purpose na maging testimony for the gospel. And also, but don't trust your money. So, hindi lamang yung binigay sa atin for us to enjoy, but also for others to benefit. Whereas, ang kanilang pagbibigay din magiging sa binigyan po, mayroon din silang naibibigay na benefit. Which brings us to number 2 reason. We also receive spiritual benefit when we share our blessing with others. Of course, nagiging kabahagi tayo ng fruit ng labors natin at natutulungan natin ang mga brethren na ito at sa harapan ng Panginoon, yung po ay isang napakagandang sacrifice. And also, the principle of transparency and accountability. Sabi po dito sa 16 to 24, but thanks to verse 17, for it is indeed accepted the For indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you, and also was sent to him a brother whose praise is of the gospel throughout the churches. Not that only, but also he was chosen by the churches to travel with us with the grace which is administered to us by the glory of the same Lord, and have declared of your ready mind, avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is ministered by us. Ito po, magkukulik sila ng offering, but they want to be above board, na hindi sila masisisi that they have mishandled the money. So, ano po ang dito? There has to be integrity, that money given must be carefully accounted for and handled, na dapat handled by trusted people. Na i-handle ito. Mapapagkatiwalaan si Titus and also that brother were recommended by not only by Paul but also other churches. Kilala silang mapapagkatiwalaan because they were very much involved in the gospel. Hindi sila pinili kasi magaling silang accountant or anuman, pero dahil sa kanilang testimony to the brothers. So, money must be accounted for. At mayroon talagang tunay na need. At tutulungan nila yung mga saints doon sa Jerusalem. And what else? We must remove anything that might cast doubt on our integrity in handling money. Okay, so the principle of transparency and accountability. Now, putting these truths now to life. Ano po ang malalaman natin? Number 1 lesson, let us consecrate ourselves first to the Lord, so that giving other things would come naturally. Ibigay muna natin ang ating sarili sa Panginoon.
offering. Romans chapter 12 verse 1, yan po ang verse na pwede natin pong ma-connect doon. Pangalawa, it is not enough to have good intentions about giving. We must follow through our spiritual commitments. Today, as we put into writing our missions commitment, let us resolve to fulfill it, at least for the year. Mapagpalain tayo ng Panginoon, dagdagan natin, okay lang yon. At pwede niya na rin dagdagan even as the Lord blesses us. And ipapaliwanag po yan ni Pastor mamaya. And even the more that we cherish the sacrifice of the Lord, ito po yung pinaka-importante. The more that we cherish the great sacrifice of what the Lord has done, the more it should motivate us to give bountifully. Our giving must be based on the gospel. Shall we pray? Heavenly Father, we come to you and we ask you, Lord, that you would bless us with this truth and help us all, Lord, that we would be generous in our giving because we realize what you have done for us. And this we ask and pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pastor. Thank you, Pastor Dennis. Ang aim po natin ng pangangaral ng salita ng Diyos upang ang lahat po ng ating pong gagawin, ang practice po natin, ay maging ayon po doon sa principles na sinasabi ng salita ng Panginoon. I want everybody to understand what the Word of God says. That's it. I don't want to give you, magbigay kayo out of ignorance. No. It's never the intention. Ayoko rin dumating kayo sa punto na nagbibigay kayo dahil napipilitan kayo. Kaya makikita ninyo na tinituro ng mabuti ang salita ng Diyos upang ikaw mismo ay maunawaan mo what is the Lord's desire for you. So it's not, hindi ka preacher ng preacher, hindi rin po sa anuman pong intention that, but ang intention is masunod natin ang kalooban ng Panginoon. And may I ask doon sa taas, please? Kuha ulit yung principles na kanina. Yung principles. I want you to be convinced by the Word of God itself. Okay? So, ang salita ng Diyos ay binibigay sa iyo, parang pinapasa sa iyo ang bola ng katotohanan. So, what you gonna do about it is your responsibility. Ang mahalaga po mga kapatid ay binibigay sa atin, pareho nito, scriptural principles in giving. Now it is very clear na nandun sa salita ng Panginoon. First principle, okay, the principle of loving sacrifice. So you understand that. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. You give galing sa prinsipyo ng loving sacrifice ng Diyos. Second, ano ang dapat na pagbibigay? The principle of integrity. Spiritual integrity. Yung sabihin, whatever you commit to the Lord, ay talagang commitment mo yan sa Panginoon. And you are going to apply that. Ipapakita mo ang sincerity. Kaya dapat nandoon po sa tamang motive. Okay, number 3, the principle of gospel motivation. Pag tinignan niyo po mabuti, dito pa lang, kahit ito lang na isa, na prinsipyo na ito, I think, nandoon na ang principle na kung saan ang kalooban natin ay iayon natin sa kalooban ng Panginoon. So the principle of gospel motivation, di ba? Ang Panginoong Jesucristo ay iniwan ang yaman ng langit in a way of saying, and put on poverty para lang maabot tayo. And so, tayo po we respond out of these principles. Pangapat po, the principle of careful preparation. So, nandun dapat ang willingness natin, kung ano mang i-commit natin, we gotta pray for that and ask the Lord for His leading. Then also, the principle of sharing. Okay. Lahat yan, makikita nyo. I would like you to review that. In fact, nung nakaraang Sunday, sabi ko po sa inyo, ay review nyo ang message nung nakaraan. Upang nang sa ganun, pagdating natin sa maging commitment natin,
ang basehan talaga natin ay yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? So the principle of sharing. Then also, the principle of transparent accountability. Just for the information of everyone, ang ating missions fund ay ginagamit lang not for anything else but for missions. Sa pagsuporta sa mga missionaries, sa mga missions na mga pangangailangan, doon lang yun. Hindi natin binabawasan ang missions fund sa pangangailangan ng general fund, ng church. Talagang pang-mission lang yon. Ang missions fund ay handle po ng treasurer natin si Sister Karina. And this time po, ay kasama ko dito si Pastor Dennis sa pag-manage nito. And I also asked Sister Sarah na tumulong, si Sister Sarah sa kasibahan na Ronald, na tumulong dito sa missions na ito. So kayo ang magiging missions team, Pastor Dennis. So para magkaroon pa mas lalo ng transparency and accountability. Okay, so mga minamahal, yan po ang basehan natin. And I would like you to pray about it. Again, ang principle of giving ay nasa salita ng Panginoon. And we are not doing this for ourselves. We are doing this sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon for the expansion of His kingdom. Yan po ang gagawin po natin. At ngayong umaga po ay i-distribute ko po ito sa lahat ng members ng church. Can I ask to Brother Jade magpatulong ka patabi sa saro? O duwa ka mo? Lahat po, si Brother Jamie, lahat po ay bigyan ng card na yan. Okay. What you will do about it, nasa sayo na yan. Kung mag-commit ka o hindi, nasa sayo na yan. Basta ang salita ng Panginoong Diyos, ang katotohanan, ipinasa na sa inyo. What you gonna do about with the truth of God is already your responsibility and accountability to God. Nobody will be compelled. Now, as you pray about it, remember po itong mga principles na ito ng salita ng Panginoon. Mamaya po, pagkatapos po ng preaching ni Missionary Daryl Diaz, ay ipapasa niyo po yan at ilagay niyo po as the Lord leads you kung magkanong amount na i-commit niyo para po sa missions. Ulitin ko po, ang missions ay ating tulong financial para po sa mga missionary starting with the local ones, mga local pastors, and ang aim natin all over the world. Okay? So sa ngayon po, ang natutulungan po ng missions giving natin for the last 3 years ay 69 foreign missions at 18 na local pastors. So yun po sa ngayon. So our aim as the Lord allows us to increase in our giving ay pwedeng dagdagan natin yung 69 na yon in amount or magdagdag tayo ng numbers beyond that 69 na missionaries. So, lahat po ng members ang bigyan, okay? Lahat ng members. Yung hindi po members ay sa church yung may missions giving din kayo at sa mga bisita namin ay hindi po kayo kasama dito sapagkat ito po ay para lang sa mga members ng church. Binigyan mo po lahat, Brad, pati mga estudyante. Lahat dapat pati estudyante. Okay. Para matuto na ang mga bata pa lang, ang puso nila ay para sa Panginoon, sa misyon. Okay, para matuto. Naalala ko mga kapatid ang istorya sa Grace, ano? Sa Grace Baptist Church sa Cloban, pagdating noon ni Pastor Howard Wynn, sabi sa kanya ng nauna sa kanyang missionary, huwag kang magtuturo dito about missions, giving. Kasi very poor ang mga tao dito. Sabi sa kanya, that was 1969, Pastor, ano? 79. So, ang ginawa ni Pastor Howard Wynn, getting into the Word of God, kahit nakikita niya, poor talaga mga tao, pero sinabi ng salita ng Panginoon, ituturo ko ito. So, he began teaching it. 1979, ano, Pastor? Tinuro niya. So, unti-unti, ang first 1,000, tuwang-tuwa na si Pastor Wynn. Salamat, may sumunod sa kalooban ng Panginoon. But let me announce to you, ngayong March ay nagkaroon sila ng missions conference. Alam niyo po, all through the years, kung paano
paano sila pinagyaman ng Panginoong Diyos. Sa kanilang missions giving pa lang, alam niyo kung magkano ang kanilang missions giving? 7 million ngayong taon. And I would just like you to imagine, paano ang tao nakapagbigay ng ganun? Gusto sabihin, because everything that you give comes from what God has given you. So kung nakapagbigay ang church ng 7 million for that year, can you just imagine what was left to all of them? Kasi alam natin mga kapatid na small amount only in percentage ang ating giving. So can you just imagine what was left doon sa mga members ng church? And my prayer mga kapatid is, let's begin with what the Bible says. And let's begin with the principle of loving sacrifice, of having that spiritual integrity and gospel motivation. Yung po ang ating maging basihan po ng ating pagbibigay. On that note po, nandiyan po sa inyo pong, kung yung iba po ay wala pa, dalawang portion po yan. Yung isa, yung malaki, yung isa maliit. Pareho po lalagyan nyo ng amount on both. Tapos mamaya, pupunitin nyo yan, ang ibibigay nyo ay itong maliit. Ito po yung maliit. Kasi yung malaki, yan na po ang bookmark ng Bible ninyo. Reminder din po sa inyo kung ano ang naging commitment nyo para sa missions. Again, missions giving is giving our money for the expansion of God's kingdom. It's never used even sa church matters na ito. Hindi ito ginagamit. Talagang para lang ito sa missions all over the world. So, let it be said that sana po ang bawat isa ay mag-respond according to the will of God. At ulitin ko po, pwede nyo, susulatan nyo yan, both nakalagay dyan ang promised amount, tapos ang ibibigay nyo ito para magkaroon po tayo ng kwentada at maging transparent po sa lahat. Malaman natin kung ano po ang ma-come up natin. And I would encourage, bakit pati ang mga estudyante bigyan? Upang kayo sa mga, lahat naman kayo kahit papano ay may supply sa inyong juices through your parents Matuto na kayo magkaroon ng sacrificial giving para sa gawain ng Panginoon. Matuto na kayo. Okay, sabi nga ni Pastor Dennis kanina, kung ang i-give up mo mga kapatid ay yung pong ilang load, i-give up mo yung milk tea mo, actually hindi pa sakripisyo yun. Doon sa tinuro sa atin ni Pastor Dennis sa 2 Corinthians chapter 8, ang tunay na sakripisyo, yung wala ka na, pero pinipilit mo pa rin makapagbigay. Yun ang sakripisyo. Kaya mga kapatid, tinawag ito na faith promise. Number 1, because you give by faith. Pangalawa po mga kapatid, you give according to your promise to the Lord. Okay? So ito po yung inyo pong gagawin ngayon sa umagang ito. Binigay na yun sa inyo ngayon, mamaya i-collect yan, mamaya po, pagdating sa offering natin, pagsabay sa tithes nyo, offering nyo, isabay nyo na ito na piece of paper na ito. Okay? Isabay nyo na po para makwenta na natin mamaya po. Okay? So, we will have a 5-minute break para po, yung 5-minute break para po doon sa ating maging agape feast. Can I ask the leaders to go to to call your groups please para mapag-usapan niyo yung agape feast next Sunday for 5 minutes lang para i-brief nyo po yung mga members nyo. 5 minutes break to our guests. Wait for a while lang po.